Shalom sa lahat ng mga kapatiran dito sa Liob, Yaowa, Philippines. Ngayon po ay 05/27/2026 mga kapatid. Araw po ng Miyerkules, 6:50 na po ng gabi mga kapatid. At sa oras na ito at sa araw na ito, meron po tayong weekly sharing na nagmumula sa Book of Taaliam or Book of Psalm mga kapatid. Nasa chapter nasa Psalm number 137 na po tayo ngayon mga kapatid. We had a good time discussing yung Taaliam or Psalm 136 sa nakaraan. Ngayon po ay patuloy tayo sa Taaliam 137 mga kapatid. Bago nating basahin ito, I'd like to give a short information kung ano ba ang Taaliam 137. Ang tawag po nito ay a community lament, mga kapatid. Ito po ay isang panaghoy. Ito po ay isang psalm na binabalikan yung mapait na kahapon, mga kapatid. At ano yung particular event na kanilang binabalikan? Yung panahon po na sila ay nabihag sa Babal or sa Babylon. Ito po yung tinatawag na every time na every time na ito'y binabasa nila, ah, nagkakaroon po sila ng pagbalik tanaw kung ano po yung kanilang mapait na kahapon when they were captive doon sa empire ng Babal o Babylon, mga kapatid. So those who will return express their loyalty to Jerusalem. Ito po yung makikita natin dito na those who will be returning, okay, sila po ay nagpapakita ng kanilang loyalty sa Jerusalem at meron po silang panalangin, meron po silang prayer, mga kapatid. May palal sila kay Abba Yahuwah. At ano yung kanilang palal, ano kanilang prayer? Nanawa si Abba Yahuwah will pay out just punishment to those who had destroyed Jerusalem. So, yun po ang yun po yung kanilang pag-mourn, pag-lament, coupled with it is a palal, is a prayer na nawa si Aba ay bigyan niya ng punishment ang nagsira, those who destroyed, those who damaged Jerusalem. And take note mga kapatid na yung panahon na iyon ay hindi lang pala building ang nasira sa panahon na iyon. Kasali na rin po yung hayakal, okay, yung temple built by Solomon o Shalomo, mga kapatid, nasira din po. And all other precious na mga bagay, yung mga utensils o ano pang mga bagay doon, made of silver and gold, itong lahat na ito ay dinala nila doon sa Babal. But dagdag dyan mga kapatid, meron palang mga accounts na kung saan yung yung mga sundalong Babal o Babylon, mga kapatid, meron silang ginawang mga crime against infants. Oh, so yun po mga kapatid, kung bakit meron silang prayer na nawa si Aba ay mag-pay what has been done. Okay, ipanis po yung mga Babal kung ano yung ginawa nila sa kanila.
just payment po. Just payment or just punishment to those who have done all this evil. So, yun po ang background dito mga kapatid. Kaya sa ating pagbasa, pakinggan po natin yan or ramdaman, ramdaman natin, damdamin natin or try to observe mga kapatid. Obserbahan po natin kung ano yung kanilang mga ano yung gumagalaw sa kanilang puso't isipan when they are reading Taaliam 137. Okay po, so I'd like to ask po kung sino pwede maka-volunteer to read our Salamat. passage. Yes, Brother Casadiao, salamat po. And there are only 9 verses po. Go ahead po, Brad. Okay. Shalom mga kapatiran. Shalom. Opo. Psalms, Tahaliam, chapter 137. By the rivers of Babal. There we sat down and we wept as we remembered Zion. We hung our lyres upon the willows in the midst of it. For there our captors asked us for the words of a song, and our plunderers for rejoicing. Sing to us a song of Zion. How could we sing that song of Yahuwah on foreign land? If I forgot you, O Jerusalem, let my right hand forget. Let my tongue cling to my palate. If I do not remember you, if I do not exalt Jerusalem above my chief joy, remember, O Yahuwah, against the son of Edom, the day of Jerusalem, who said, lay it bare to its foundation. O daughter of Babel, who are to be destroyed, Baruch is he who repays you your deed. What you did to us, Baruch is he who shall take and dash your little ones against the rock. Po. Dawa. Yada, Yehowa. Salamat, Brother Casadiao. Napakagandang pagkabasa ng siyam o 9 na mga verses, mga kapatid. So, narinig natin yung introduction kanina at ngayon napansin natin sa reading yung mga information, no, na nakasulat o napaloob dito, yung mga mahalagang information na kung saan talaga ito ay lament, mga kapatid. A community lament. Okay? Kinuwento nila kung ano yung nangyari nung sila ay dumating na doon sa Babal. Okay? At meron kasing specific place na kung saan yung mga bihag mula sa Jerusalem ay nilagay doon. Except dong ilan na mga chosen na mga young, good, healthy, strong, and wise young men na pumunta doon sa palasyo. Okay? At kasama doon sila ni Daniel o Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. So merong iilan na mga young men who are strong and wise, kinuha sila at doon sila magsilbi sa hari, mga kapatid. At doon natin nakikita yung kwento ni Daniel o Daniel, mga kapatid. But majority of them, linagay sila sa isang lugar na kung saan meron pong river na pinag-usapan diyan. By the rivers of Babal. So, malamang ano pong river ang pinag-usapan dito? Kung balikan natin yung background dito mga kapatid,
The waters and the rivers here may refer to what? What kind of river, mga kapatid? Commonly understood is yung Euphrates, no? Yung Euphrates River ang pinag-usapan dito, mga kapatid. Okay? So yan po, describing kung saan sila at ano yung nangyari. They sat down and wept. So yun ang initial reaction pagdating nila doon. Mula sila nag-travel by foot. Tingnan mo yan travel nila by foot. Mula sa Jerusalem, travel by foot. We don't know kung ilang araw ang kanilang travel. Pagdating doon sa lugar kung saan sila manahan, mga kapatid. Talagang describing here how they sat down and how they wept. Okay? Nung sila'y nakaupo doon at sila'y tumangis at sila'y umiyak, anong nangyari? We remember Zion. Naalaala nila ang Zion. Kung saan doon ang bundok na kinikilala, pinupuri si Aba, at siyempre naalaala nila ang Jerusalem, mga kapatid. So, yan po, kung titingnan natin, ang summary verses 1 to 3 po, yan po yung summary. Summary about their sadness. Okay? Sadness dahil nga nasa malayong lugar sila, mga kapatid. Okay? Now, dito, look at the wordings here, mga kapatid. We hung our lyres, yung kanilang instrument, upon the willows in the midst of it. So, willows, merong punong kahoy doon na kung saan they hung their lyres. Lyres, okay? Yung kanilang musical instrument. Oh, 'di ba? Look at that, no? Dala-dala nila yung kanilang musical instrument. Para saan po 'yun? So they can play something. So, mga kapatid, malaking bahagi pala sa buhay natin itong ah, mga bagay-bagay na we can play. Okay? Katulad sa akin, meron akong ukulele, meron akong shofar dito. Yung mga instrument na ito ay mahalaga sa ating journey, mga kapatid. Na kung dumating man tayo sa punto na sa journey natin medyo mabigat, medyo anong tawag niyon, mahirap o medyo challenging ganon, it's good to have our instruments. Though we can play, okay, we can express ourselves, we can unwind ourselves, mga kapatid. So, malaking bagay pala yun, mga kapatid. Kasi amazing, no? Nabihag sila, ngunit hindi nila naiwan ang instrument, musical instrument na yan. Dalang-dala nila, mga kapatid. So as they hung it upon the willows in the midst of it, mga kapatid, look at verse 3. Bakit masasabi natin na ang verses 1 to 3, ang summary niyan ay sadness? Look at verse 3. For there are captors, as us for the words of a song, and our plunderers for rejoicing. Sing to us a song of Zion. So ano po yung kung titingnan mo yung line, mga kapatid. Anong nangyari nung sila dumating doon, nagsettle down sila doon sa tabi ng ilog? Anong nangyari, mga kapatid? The captors, yung mga sundalong babal, yung kanilang mga plunderers who have taken important things from Jerusalem, ano yung request nila, mga kapatid? Anong request nila? Sing to us a song of Zion. Ano sa palagay mo, mga kapatid? Kung ikaw
ay bahagi doon sa nabihag. Tapos ngayon, yung nagbihag sa iyo ay sasabihin ka, sing to us a song about your country. Sing to us a song about your religious belief. Halimbawa lang. How would you feel, mga kapatid? Ang humingi sa iyo niyan ay yung mga captors, yung mga sundalo na nagbihag sa inyo. How would you feel kung yun po ay hihingin sa inyo? Ano kaya yung purpose ng mga sundalo? Bakit nila hiningi? O bakit sila nagsalita? Sing to us a song of Zion. And on the part sa mga taga-Yaudi o Yaudian, yung mga taga-Judea, yung mga taga-Yauda, on their part, ano ba sa kanila yung mga kanta na yun? What is that song for them? But doon sa kabila, bakit din nila hinihingi na kakantahan o kakanta sila doon sa mga kanta na yon na nagmumula sa Zion? What do you think, mga kapatid? What goes into the mind of the soldiers? Why they are asking that? For the people coming from Yehuda, what are those songs for them? Anyone would like to share on that? Ano kaya ang purpose ng mga sundalo? Why they say that? At ano naman po yung possible na naramdaman ng mga binihag na mga sangkatauhan ni Aba na nagmumula sa Yehuda o Judah, mga kapatid? Anyone would like to share on that? Sister Ahaba, would you like to share something po? Ano yung mga nasa isip niyo po? Could it be a trap? Aha? Kasi sabi naman dito, how can we sing the song of Yahuwah on a foreign land? Oh. Baka naman trap yan pagkatapos pag nag-worship sila, baka naman kung ano-anong gagawin nila sa kanila. Yun ang understanding ko. Pero maalala ko yung kanta noon na yung By the River of Babylon. Aha. Dito pala nakuha. Tama, very very common Oo. yan, sister, di If ba? you remember yung by the River of Babylon, ito yung yung verse 1 na to, it's the same as the lyrics of the Tama. by the River of Babylon. Tama. Kaya I was wondering, could it be a trap? Kasi how can we sing the song of Yahuwah on a foreign soil? Oh. I do not know. Yes, you have a good point yan, Sister Ahaba, na it's possible na isang trap na kung sundin nila yung request ng mga sundalo, okay, it could be na baka merong consequence, no, na gagawin sa kanila dahil ginawa nila yan. Okay? Now, on the other hand, sige, let's put it on front, okay? Look at on the other side. Para sa mga taga-Yauda na nabihag, ano yung kanilang pag-unawa doon sa kanta na yan? Ang kanilang pag-unawa, yung kanta na yan, dapat kakantahin lang saan? Para kay Aba? Oh, para kay Aba, at dapat doon lang talaga sa Mount Zion, kakantahin ang kanta na yan. O, di ba? Malinaw po yun. From the point of view sa mga taga-Yauda, okay, yung kanta na yan ay sagrado or sacred, ano ba yan? Made apart na kanta or para lang. Okay?
that song is very special to us na dapat kakantahin lang yan doon lang talaga sa Hayakal, sa Mount Zion o sa Jerusalem. Hindi namin pwedeng kantahin yan. Nasa foreign land kami. Okay? So, that's the point of view ng mga binihag. What about yung mga captor? Ano ba yung kanilang possible reason bakit yun ang request nila? Okay? Dagdag natin doon sa sinabi ni sister na it could be a trap. Ano pang idagdag natin doon? Yes, Shalom, brother brother. Yosario, you wanna share something? Ah, I always heard this song na inaawit at kinakanta din sa sanlibutan, ano po, Opo. kung nakapakinig po kayo ng kantang to. Yes, narinig ko yan 2 or 3 times na talagang it's a way to entertain. Yun ang purpose doon sa kanta na yun, I think. Yes po. Ang sa aking pagkaintindi po, Brad, ay doon sa mga captors, ano po, nga bakit sila pinapaawit sa kantang ito ay para sa akin po ay it's a form of mockery. Hmm. Kasi po alam naman po natin yung puso at ang kaisipan kung pag-uusapan po ay kalaban ay lalo na kapag bihag po ang isang tao o ang isang bayan. Inire-relate ko lang din po yung yung lyrics din po ng kanta ng ating yung national anthem po natin. Kung Oh. iisa-isahin po natin yung lyrics ng kanta, eh, isang makabayang awit po yun, no? Yung Oo. lupang hinirang. Tama. Pero kung isa-isahin niyo po yung lyrics po dyan, ay mauunawaan po natin kung ano po yung ibig sabihin po doon at para kanino lang at kung ano po yung nilalaman ng kanta. Kaya po kung balikan po natin dito sa Tahaliam 137, ang sa akin po ay parang ano nga ba yung Tagalog sa mockery. Parang parang kung sa Bisaya pa ano ba, pag yaga-yaga, Brad. Oh. Oo, kasi Tama. It's alam a naman form of po, mockery talaga. Opo. alam po nila kung para kanino lang dapat yun awitin. Siyempre, made apart yun or set apart na kanta lang yun Kanta. para Opo. kanino dapat i-dedicate or dapat lang i-declare o kakantahin po yung kanta ng Sion. Pero bakit request sa kanila yon? Kasi on that time siguro para bagang ipakita nung captors na o kalaban na nagbihag po sa bayan ng 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 ama ay isang Oh. pagmamaliit Tama. at pag pagyuyurak doon sa Oh. kanilang pinaniniwalaan kung sino Hmm. sila. Nasaan na? Kumbaga, where is your mighty one Mighty na one. ako? Opo. Oo. Na ito na, bihag na namin kayo. Anong magagawa? Hmm. It could be related to even to what happened to our Mashiach Yahusha na someone is mocking yung isang sundalo doon na nagmamak din sa kanya, no? Na kung Hmm. talagang siya po yung ay utusan niya yung yun, parang ganun ang senaryo na kung ikaw talaga yung anak ng hari o kataas-taasan ay bumaba ka riyan, no? Something like that na kumbaga parang binihag ng kaaway yung bayan niya at kumbaga parang hinahamon ng kalaban Ah. in a form of that uh, uh, pag-request sa kanila na kantahin Hmm. nyo yung ganoon.
in a sense na para bagang mayroong himala na mangyayari o milagro Oh, o isang kagimbal-gimbal na kapag kakinantan nila yon na mag-i-expect sila na something will happen to save the people of Abba while singing that song. Pero sa kanila naman din ay talagang isang ano yun, isang pagyuyurak at ah, alipusta o pagmamaliit doon sa kanilang pinaniniwalaan opo. na bakit hinahamon o hinihingan sila ng gano'n. Yun lang sa akin. Yes. So, ibig sabihin, the captors, I agree with you sa mga na highlight mo, Brad, na para sa mga captors at sa mga ah, plunderers, talagang wala silang ah, sadya, wala silang intention to listen to it in order to, uh, to know something or pay attention to it, but it's really a form of uh, a show of power. I agree with you na uh, napakita ng mga captors na here we are, very powerful, we're very strong. So nasaan na ba yung sinasamba ninyo? Kantahan niyo siya para sa pagkanta ninyo, baka makikita niyo yung mga miracle. So, yun ang kanilang mga possible na mga intention. In other words, to entertain them, baka kailangan sila na i-entertain sa mga panahon na iyon. But more than entertainment is really a show of disrespect, mga kapatid, or a mockery to the one that Yehuda, people of Yehuda, worship. And that is no other than Abba Yahuwah himself, mga kapatid. So, wow, maganda po yung mga sharing na yan and nakadagdag dito sa ating mga pag-unawa, mga kapatid. So, moving on, yan po ang summary natin sa verses 1 to 3. Sadness of captives in Babal, mga kapatid. Now, moving on tayo sa verses 4 to 6. Ang summary po natin sa verses 4 to 6, although na-highlight na ni Sister Ahaba at Brother Yazaria o yung verse 4. Verses 4 to 6, ang pinaka-idea dito is, may we never forget Jerusalem. Okay po? Kasi, one possible reason why the captor said, sing to us a song in Zion, is showing na kung totoo talaga kayong mananampalataya sa totoong makapangyarihan, ngayon, nabihag na kayo, kami yung may kapangyarihan sa inyo, kailangan i-let go na ninyo yan. Okay? Let go of your belief, loyalty of Jerusalem or Zion. Yun po pala ang mabigat na rason dito, mga kapatid. When they ask, sing to us a song in Zion. Okay? Look at verse 4. How could we sing the song of Yahuwah on foreign land? Verse 5. If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget. Let my tongue cling to my palate if I do not remember you. If I do not exalt Jerusalem above my chief joy. So, kung tingnan mo yan, mga kapatid, yung verses 4 to 6, kung tingnan mo yan, ang pinaka-essence dito is, may we never forget Jerusalem. They're expressing their loyalty, mga kapatid, na kahit anumang nangyari sa atin na pinahintulot ni Aba, yung ating
dedication and commitment and connection doon sa Jerusalem, doon sa Zion, hindi dapat mawala. Mga kapatid, tingin ko, malaking halaga talaga sa buhay ng mga binihag mula doon sa Jerusalem. Malaking halaga na sila ay maging committed and loyal doon. Bakit po? Kasi dito po nakasalalay yung pananampalataya nila kay Abba Yahuwah, dagdag pa diyan po napaloob din po yung covenant. Covenant relationship they have with Abba Yahuwah, mga kapatid. So, ayan ay malaking malaking evidence na gusto ng mga captors, ng mga plunderers na yan, that these people of Abba Yahuwah will now will now turn against, Jerusalem, which also includes yung pagtalikod nila doon sa covenant na meron sila kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yun po pala ay malaking bagay na kung bakit even Daniel o Daniel, kung napapansin nyo mga kapatid, naalala ba ninyo? Tuwing si Daniel o Daniel ay manalangin, anong ginagawa ni Daniel kapag siya ay manalangin? Anong naalala po ninyo? He opened his window and then saan po siya nakaharap? What do you remember of Daniel? When he was in the palace. And when it is time for Daniel to pray, ano yung ginagawa niya usually? He opened his window and what? Praying, facing, where? Anong naalala niyo mga kapatid? Facing siya, mayam. Facing the Okay. east. Okay. Kung balikan natin Mountain? yung Mountain? Zion? Facing the east ba? mga kapatid, kung balikan natin yung prayer ni Daniel, usually, kung siya'y manalangin, buksan niya ang window and he faced toward Jerusalem. Jerusalem ka. Opo. Yun po ang practice ni Daniel. So, look at the other captives. Okay? Look at the other captives. Dito sa Taaliam 137, they express they should never forget Jerusalem. Kahit na nasa foreign land sila. Okay? Hindi nila pwedeng talikuran ang Jerusalem, ang Zion. Kasi mahalaga sa kanila yung lugar na yan. Because that's where they had a covenant with Abba, mga kapatid. Now that they are far from that place, even Daniel, when he prays, he always position himself looking towards the direction of Jerusalem. Bakit mahalaga sa kanila yan, mga kapatid? Why is it very important for the captives, itong mga nabihag? Bakit mahalaga sa kanila yon? Diba? It's a gesture of what? Loyalty, dedication, mga kapatid, doon sa covenant that they have with Abba Yahuwah, mga kapatid. So may concept na so long as you are connected to, okay, to what? To the place, to the center, to the place, to the center, where, okay,
covenant with Abba Yahuwah, with His people are made, mga kapatid, is very important. Okay po? So, yun po ang kwento dito, an expression ng mga sangkatauhan ni Abba, verses 4 to 6. May we never forget Jerusalem. Okay? Why? Because it is a place where Abba Yahuwah dwells, and it is a place where covenants of Abba Yahuwah took place or happened, mga kapatid. Tingnan natin isang reference dito, Lamentation 4 verse 4. Can I ask somebody to read Lamentation 4 verse 4, mga kapatid? Can somebody go there? Lamentation chapter 4 verse 4, mga kapatid. Any volunteer to read? Lamentation chapter 4 verse 4, mga kapatid. You found it? Lamentation. Okay. Opo, chapter 4 verse 4. Pakibasa daw, sister. Okay. 4 verse 4. The tongue of the infant has clung to the roof of its mouth for thirst. Children ask for bread. No one breaks it for them. Ito ba dan? Opo. So, ano po yung pinag-usapan dyan sa Lamentation 4 verse 4? Talks about children, no? Who ask for bread. No one gives, no one breaks it for them. The tongue of the infant has clung to the roof of its mouth for thirst. Children ask for bread. No one breaks it for them. Those who ate delicacies have been laid waste in the streets. Those who were brought up in scarlet have embraced dunghills. Okay po? Dito makikita natin, mga kapatid, na kung ano yung ginawa ng mga sundalong babal doon sa Jerusalem. Ang sinabi ko kanina, na kahit pala ang mga bata, okay, experience abuses sa mga sundalo, mga kapatid. At ano po yung kanilang mga abuses na ginawa sa mga bata? Anong ginawa nila sa kanilang tongue? The tongue of the infants has clung, and the roof of its mouth for thirst. Children ask for bread. No one breaks it for them. Okay? Bahagi pala sa ginawa ng mga sundalo doon is yung pinapahirapan ang mga kabataan. Paano sila makainom ng tubig na merong parabang ano yun, yung clang. Okay? May nilagay dyan sa kanilang mouth. Paano sila makakain at makainom? O, di ba? And no one breaks it. Walang nagtulong sa kanila, walang help sa kanilang assistance sa panahon na yan. So, talagang if you look at it, karumal-dumal yung ginawa ng mga sundalo, na pati ang mga bata na inosente, pinapahirapan pa nila. Okay? So, yan po ay memory of these old ones seeing their infants even suffer, mga kapatid. But even kung ganon yung ginawa sa kanila, still they are calling for commitment. They're calling for loyalty. Na kahit ganon pa man ang nangyari, hindi nila pwedeng
quill o hindi sila pwedeng tumalikod kay Aba, yung kanilang commitment and loyalty, hindi sila pwedeng manghihina doon, mga kapatid. Moving on tayo sa verses 7 to 9. If we summarize verses 7 to 9 ng Taaliam 137, may Abba Yahuwah repays those who destroyed Jerusalem, recalling this painful past na meron sila, mga kapatid. Bring out a prayer that may Abba Yahuwah remember these people who have done evil to their place, to their hayakal, who have done evil to the children, mga kapatid, and even to adults. Marami rin kasing namatay sa panahon na yun, mga kapatid. Lalo na yung mga sundalo na nakipag-away, talagang mamamatay sila dahil sila'y nakipag-away, mga kapatid. So, look at that. Remember, O Yahuwah, against the sons of Edom, the day of Jerusalem, who said, lay it bare to its foundation. Bakit nasali po ang Edom sa panahon nito? Na hindi naman Edom ang nag-attack, mga kapatid. Kasi po, ang Edom, minamanmanan ng Edom kung ano yung ginawa ng mga captors, ng mga sundalong babal. Minamanmanan nila. At ano yung kanilang mga pananalita. O, di ba? Yung sons of Edom, anong sinasabi nila? Lay it bare, lay it bare. So, ibig sabihin, habang nag-penetrate, nagransak, habang nag-conquer ang mga sundalong babal doon sa Jerusalem, anong sigaw ng mga sons of Edom, mga kapatid? Sila'y palakpakan sila. Sige, gawin ninyo. Sige, lay it bare, lay it bare. Ibig sabihin, gawin nyo anong gusto ninyong gawin para masira yung siyudad na yan. Lay it bare, lay it bare. So in other words, the sons of Edom were what? Rejoicing with the downfall of Jerusalem. They were having delights and celebration. Why? Because of the downfall of Jerusalem. Mga kapatid, sa panalangin na ginawa ng mga taga-Yahuda, remember, O Yahuwah, against the sons of Edom. O daughter of Babal, who are to be destroyed, Baruch is he who repays you your deed. So ito yung kanilang prayer and a declaration that may Abba repay these people, including Edom, the sons of Edom, for what they have done. May Abba remember and pay punishment, just punishment, to the captors, including those, the sons of Edom's, mga kapatid. Now, batay dito sa ating na-highlight, mga kapatid, sinabi dyan sa later part ng verse 8, Baruch is he who repays you your deed, what you did to us. Baruch is he who shall take and dash your little ones against the rock. Gaya na kung ano yung ginawa ninyo sa aming mga little ones, Baruch is he who shall take and dash your little ones against the rock. Yan po ay
panalangin, yan po ay prayer that Abba, what they did to us, repay them back. So ano po yung idea dito mga kapatid? There is the application of the principle of talion. Ano po itong word na talion? Talion. This is the principle that punishment should match the crime. Punishment should match the crime, mga kapatid. Tingnan natin ang Genesis 9 verse 6. Ano po yung nakasabi sa Genesis 9 verse 6? Can somebody go to Exodus 21 verse 23 to 24? Exodus 21, 23 to 24, while I'm going to look at Genesis 9 verse 6, mga kapatid. Ano pong nakasabi sa Exodus 21, 23 to 24? Tingnan ko po ang Genesis 9 verse 6, mga kapatid. Verse 9 of Genesis 9 verse 6, whoever sheds man's blood, by man his blood is shed. For in the image of Aluwayam has he made man. Whoever shed man's blood, anong gagawin sa kanya? By man, his blood is shed. So ito po yung principle of talion. Meaning, punishment should match the crime. Kung ano yung dapat na punishment, nag-match siya doon sa crime na ginawa. Basahin mo natin ang Exodus 21, verse 23. Ano pong sinabi dyan? Can somebody go there and read? Exodus 21, 23 to 24. Ako, Brother Dan. Salamat po, Brad Casadio. Exodus 21, 23 to 26. 23 to 24. 23 to 24. But if there is injury, then you shall give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Okay. So ito na po yung tinatabi dito na punishment should match the crime. Kung ano man po yung injury na nangyari, for example, yung injury na yon ay nasira yung buhay, so kailangan ang punishment is buhay din ang kapalit. Kung nasira man ay mata, ang kapalit din po ay mata, ngipin, kamay, or paa. So, yun po ang sinasabi dito na punishment should match the crime. So, ano po ito mga kapatid? Kung bakit ang mga taga-Yahuda, kung bakit ganun ang kanilang prayer, that may Abba repay those who destroy Jerusalem. Kung bakit ganun po ang kanilang mga prayer, mga kapatid. They're just trying to, what? Affirm the principle that punishment should match the crime, mga kapatid. Now, how is that applied sa panahon ni Yehosya? Paano po na-apply ito ni Yehosya, mga kapatid?
Sa kay Yahushua, nabanggit niya po ito, di ba? Na is it not written that an eye for an eye, a tooth for a tooth? Di ba mga kapatid? Mm. Naalala po ninyo mga kapatid na nabanggit po yan ni Yahushua. But how did Yahushua expanded it, or how did Yahushua interpret it? Can somebody give an answer? Sabi ni Yahushua, have you not heard? It is written, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Can somebody help me find the reference in the book of Matatiyao? May nabanggit po si Yahushua, di ba mga kapatid? Sa Sermon on the Mount. Pero paano po niya in-expand? Or how did Yahushua interpreted it? Can help me find? Matthew, Brother Dan? Opo, anong verse, sister? 5:5, Chapter 5. Okay, nandito ako sa chapter 5. 38. Okay, so malapit na pala. Okay, nandito talaga. Okay, thank you very much. You heard that it was said, an eye for an eye, tooth for a tooth. Then, ano yung interpretation? Ano yung paliwanag ni Yahushua? Verse 9. Or rather, verse 39. Sabi po niya, but I say to you, do not resist the wicked, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. And he who wants to sue you and take away your inner garments, let him have your outer garments as well. Whoever compels you to go 1,000,000 or 1 mile, go with him too. Give to him who asks of you, and from him who wants to borrow from you. Do not return away. Verse 43. You heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies. Barak those cursing you. Do good to those hating you. And pray for those insulting you and persecuting you. Okay? Verse 45. So that you become sons of your Father in the Shamayam. Because he who makes his sun rise on the wicked and on the good, and sends rain on the righteous and on the unrighteous. For if you love those loving you, what reward have you? Are the tax collectors not doing the same too? If you greet your brothers only, what do you do more? Are the tax collectors not doing so too? Last verse. Therefore, be perfect as your Father in the Shamayam is perfect. Yahushua is not abolishing it, but Yahushua is what? Expanding it. Yahushua is pinapalalim pa ni Yahushua. Okay? Binigyan pa niya ng mas malalim pa. Binigyan pa niya ng mas malinaw pa na pagpapaliwanag. Paano natin maisabuhay yan sa ating mga kapanahunan ngayon, mga kapatid? So, balikan po natin ang ating panapos dito na part na kung saan may prayer for Jerusalem. Kung sa kanila, very special ang Jerusalem. What about sa atin, mga kapatid, na panahon ngayon? What about sa ating kapanahunan ngayon?
Ganon din po ba ang ating pagtingin at ang ating pananaw? What do you think kaya, mga kapatid? Praying for the peace in Jerusalem, praying for shalom for Jerusalem, declaring shalom for the scattered Yisrael, is that something na mahalaga ba sa ating panahon ngayon, mga kapatid? What do you think, Brother Yosario? May mga salubin Ah, kayo? in some point of view, Brad, is nothing changed. It Aha. should be considered and valuable kasi alam po natin kung sino yung tinutukoy ng mga tao o bayan. Pero the reality is, hindi na po kasi nabibigyan din ng siguro ng halaga sa iba kasi we're not talking of na diyan sa mismo sa ano ngayon kasi alam naman po natin kung saan po talaga yung yung totoong bayan o yung bayan ni Aba. Pero sa akin, Brad, ay mahalaga pa din na alalahanin talaga yung shalom at ang kung ano man yung nararapat na pagdating po sa pananalangin patungkol po sa Jerusalem kasi even in my past life na nasa Kritin pa ako, I still remember na during our prayers or merong kaming tinatawag na yung na member din po ako doon one time sa ano sa mga sa men's division Men's na group? mga Okay. men's group na prayer warrior. So it always ano yun mention na hindi po natin kalimutan yung ipanalangin ang kapayapaan ng Jerusalem at kung ano man po yung kalagayan kasi alam natin yung Crete nakatuon talaga doon Opo. sa sa Israel na alam Oh. na alam natin na sa ngayon na hindi talaga yan yung totoong ano. So kaya sa akin po ay ano we as a chosen din ni Aba mga bayang pinili ay mahalaga at marapat lang po na alalahanin din po talaga sila o ang Jerusalem kasi alam natin na kapag ka sinabi din po yun di po ba na kapag ka nananalangin tayo sa kapayapaan or sa kung ano man Oh. po sa kuan merong ding promise yaba di po ba I forgot the verse and chapter within the book na kapag ka ipinapanalangin natin ang Jerusalem merong meron siyang balik doon sa nagbabarak sa kanya Oh. or sa ano sa kanya sumumpa o kapag ka isinumpa or ibarak yung bayan ng merong gagawin si Abay kaya even up to our present time alam ko na hindi nagbabago kung ano yun gaano kahalaga kaimportante o gaano kamahal ni Aba yung bayang yun lang sa akin. Opo. Salamat po, Brad, sa inyong salubin patungkol dyan. Ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ko natanong yun, kasi ang Edomite sons of Edom, na naging naging kasali sila sa panalangin ng mga taga-Yahuda kasi
they're the ones who delighted and shouted, lay it bare, lay it bare. So, hindi sila naglusob, hindi sila yung nag-conquer, wala silang ginawang masama, but meron silang sinabing masama na they are clapping their hands, they are, they are supporting, they are declaring na, sige, sige pa, sirahin nyo, sige pa, ganun. Parang ganun yung kanilang contribution doon. Pero na naging bahagi doon sa kanilang panalangin na isali sila doon sa just punishment na maibigay sa kanila. So, yun ang dahilan kung bakit ako nagtanong diyan, mga kapatid. Habang nagpaliwanag ka, Brad, Yasario, yung naalala ko itong Barasyat o Genesis 12. Genesis 12 verse 2, I shall make you a great nation and barak you and make your name great, and you shall be a baraka. Look at verse 3, mga kapatid. And I shall barak those who barak you, and curse him who curses you. And in you all the clans of the Haarats shall be barak. So, tama yung sinabi mo, Brad, na hindi nagbago yun, na yung pag-maintain natin na ibarak ang sangkatauhan ni Aba, descendants of Abraham, because of the covenant. Kasi bahagi po ng covenant ito. Abraham, sabi ni Aba, I'll barak you. You'll become great. Those who will barak you, I will barak. Those who will curse you, I will curse. Mga kapatid. So tingin ko, yes, I agree, walang pagbabago. Okay? Bakit? Kasi dito na paloob yung covenant. Bahagi po yun ng covenant yun ni Aba kay Abraham. I will barak you. And those who will barak you, I will barak. Those who will curse you, I will curse. So ang pinaka-challenge sa atin ngayon is, although narinig na natin mula kang Brother Steve na sa kanyang pananaw, ang lugar ngayon diyan is where the true Jerusalem. Kaya lang, yung mga taong nanahan ngayon diyan, iilan lang ang matatawag nating true Yisrael. So, yun po ang ating narinig mula sa kanya. Being born native, yun ang kanyang pag-unawa, ang kanyang ma-remember, mga kapatid. But binibigyan pa rin natin ng element of katanungan. Baka ang totoong Jerusalem ay somewhere sa isang lugar na hindi natin alam ngayon. So, si Aba ang nakakaalam kung nasaan naman talaga ang totoo, but kung i-apply natin ito as a way to end, siguro tingin ko, maganda na yung panalangin natin, yung declaration natin, may shalom be unto Jerusalem, may shalom be unto scattered Yisrael, kahit na hindi pa tayo 100% kung nasaan man. Kung nasaan man ang geographical na location na yan. But when we declare, let shalom be unto Jerusalem and let shalom be unto scattered Yisrael, I think that is something, mga kapatid, na maganda and should be practiced, should be affirmed sa ating mga panalangin,
Bakit po? Batay dito sa ating mga napag-usapan sa Taaliam 1:3-7 at batay na rin po sa Barashat chapter 12 o Genesis 12 verses 1 to 3. What do you think mga kapatid? Something that you wanna share or may ibang nakita mo na hindi ko nakita? Go ahead po, Sister Sarah, Batya, o parang may dagdag po kayo. Brother Dan, thinking po. Okay. Thank you po. So, mga kapatid, meron pa bang nais na mag-share bago tayo magtapos? Opo. So, if there is none, oh yes, meron ba? Okay, mga kapatid na manonood sa Republish, maraming mga bagay dito na matutunan natin. Kayo na mga hindi pa umpisa na magtawag sa pangalan. Nawa, this is an eye-opener sa inyo na ang totoong pangalan ay tatawagin natin sa sambahin natin kasi po maraming mga bagay na unti-unti and slowly maunawaan mo when you begin to call on the name Yahuwah and Yahusha, mga kapatid. Kasi po kami, bilang mga mananampalataya na, itong mga bagay na ito ay hindi po namin maintindihan noon. Pero kung bakit ngayon, slowly and gradually, ito yung mga bagay na naiintindihan natin. Ito po ay resulta sa aming pagkilala, loyalty, and commitment sa pangalan ni Yahuwah at Yahusha, mga kapatid. At ang mga maghalagang lesson na ating nakuha rito, nawa may napulot kayo at may nakuha kayo na kung saan ma-apply din po natin sa ating journey to the old path, to the narrow path. Lagi po nating ilagay bilang bahagi sa ating mga pananampalataya, sa ating mga panalangin, mga kapatid. Sa itinuro ni Yahusha na kung meron na po tayong mga kaaway, may mga kalaban tayo, it is better to love our enemy than to hate our enemy, as Yahusha said doon sa ating nabasa kanina. It is better to show love, goodness, and kindness to those who hate us, to those who persecute us, mga kapatid. Why? Sabi po ni Yahusha, ito po ay magiging tanda na tayo po ay, mga anak ni Aba Yahuwah. Kaya if you wanna be perfect, ito po yung paraan na maging perfect tayo, mga kapatid. Do good to those who hate us. Love our enemies. Di ba, mga kapatid? Kung gawin natin yan, maging perfect tayo. Di ba, mga kapatid? Nakuha ninyo? Kung gawin natin yan, maging perfect tayo. Bakit po maging perfect tayo? Kasi hindi po yun ang ginagawa ng mga tao dito sa mundo. Iba po ang ginagawa ng mga tao dito sa mundo. Pero tayo po na nakakilala kay Aba Yahuwah, if we do the opposite, love those who hate us, okay? Love those who persecute us, mga kapatid. Then by doing that, we become perfect and we become sons, true sons and daughters of Aba Yahuwah. Yada Yahuwah po sa mga katuruan na ito and all esteem and praises kay Aba Yahuwah. Yada Yahuwah, Basyam Yahusha. Yada Yahuwah.